Alamat ng Pagong. Nung unang panahon sa isang bayan na wala nang nakakaalala, may isang mabait na binatang nagngangalang Paco. Si Paco ay isang magaling na karpentero. Sa dulo ng nayon, malapit sa gubat, mag-isang nakatira si Paco. Sa paanan ng bundok ay nakatira ang isang grupo ng mga katutubo. Matagal nang kaibigan ni Paco ang mga katutubo. Si Paco ang tumutulong sa mga ito sa pagtatayo ng mga bahay. Ang mga bahay ay mabababang kubo. Ang bawat kubo ay may 4 na poste na galing sa mga puno ng kamagong. Ang mga dingding ay yari sa nilalang na kawayan. Ang sahig ay tabla at ang bubong ay pawid na korteng batingaw. Bilang ganti, sa kabutihang loob ni Paco, binibigyan ng mga katutubo ang binata ng sari-saring prutas at gulay, manok at itlog, panggatong, mga nilalang basket at hinabing tela. Ang mga natatanggap ni Paco mula sa mga katutubo ay itinitinda niya sa palengke sa bayan. Kaya pag-uwi sa bahay ay maraming dalang pera si Paco. Ilan sa mga kalalakihan sa nayon ay naghinala. Jack, marami ng pera si Paco. Nagbalak silang pagnakawan si Paco. Kaya isang araw, habang wala sa bahay si Paco, hinalughog ng 3 magnanakaw ang buong kabahayan. Ngunit ni isang kusing ay wala silang nakita. Nagpasya ang mga magnanakaw na tanungin ang mga katutubo kung saan itinatago ni Paco ang pera. Pinuntahan nila ang lugar ng mga katutubo, ngunit wala ni isa sa mga katutubo ang naglakas loob na magsalita. Sa galit ay sinunog ng mga magnanakaw ang mga kubo. Dumating ang ilang katutubo kasama si Paco, galing sa pagtatanim ng punla ng kamagong sa gubat. Agad kinaladkad ng mga magnanakaw si Paco sa karatig na gubat. Pinilit nilang magtapat ang binata kung saan nito tinatago ang pera. Nang hindi magsalita si Paco, ay tinaga nila ito ng tinaga ng kanilang mga itak. Saka lamang nagsalita si Paco habang nag-aagaw buhay. Sana ang mga alaala ng mga bahay na sinunog nyo ay dalhin nyo saan man kayo magpunta bilang parusa sa inyo habang kayo'y nabubuhay. At sana maging mahaba ang mga buhay ninyo. Agad nagdilim ang kalangitan. Kumidlat at kumulog. Bumuhos ang malakas na ulan. Nayanig ang lupa. Ang tubig sa ilog ay umapaw. Pasalakay sa buong nayon. Ang mga katutubo ay lumikas sa ituktok ng bundok na kinaroroonan ng malaking gong. Tinawag nila ang bathala ng katarungan upang iligtas sila. Patunugin ang gong para marinig ng mga tagapatag nang sa gayon ay makalikas sila. Umalingaw-ngaw ang pagtunog ng gong. Himalang huminto ang pagkulog at pagkidlat. Tumila rin ang malakas na ulan. Ngunit huli na para mapigilan ng pagtunog ng gong ang pagbaha ng tubig ilog sa nayon. Kinabukasan ay unti-unting bumaba ang baha. Pinatunog uli ang gong, hudyat na maaari nang bumaba sa nayon ang mga taong lumikas sa bundok. Anupat habang sinasamsam nila ang mga ari-ari ang nakalutang sa tubig, ay nakita ng mga tao ang 3 kakatuwang hayop na umaahon mula sa tubig at nagsisimulang gumapang sa lupa. Ang hayop ay may 4 na paang pasikad kung ilakad, maikling buntot, mahabang leeg at ulong sapad na nahihila paloob sa tila batingaw na talukab sa likod nito. Tinanggap ng mga taga-nayon at ng mga katutubo
ang katotohanang nasawi sa baha ang ilang kababayan nila, kasama na si Paco. Ang mga kakatuwang hayop na nagsimulang manirahan sa katihan, na tila hirap sa paggapang dahil sa daladalang mga bahay habang naghahanap ng makakain, ay tinawag ng mga taga-nayon na pagong. Mula sa pinagsamang unang kataga ng pangalan ng mabait na binatang tagagawa ng mga bahay ng mga katutubo at ng salitang gong. At yan ang kwento ng alamat ng pagong.